James for three. Puso at lakas, sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings kay Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molyon, Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a former table tennis player and now a licensed physical therapist. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is now a physical therapist, but before he became a physical therapist, siya ay na-involve sa paddle sports, and ngayon usong-uso ang pickleball. But before pickleball, may ibang klaseng sport, table tennis. Let's all welcome Renz Galicia. Hi, Renz. Hello po, Coach. Magandang hapon po. Renz, I think kukunti pa lang ang mga naging guest ko ng mga varsity players ng table tennis, Siguro mabibilang ko sa daliri, Sa aking right hand, karamihan basketball, volleyball, may tennis. Last week, yung guest ko is tennis player and then a tennis coach. Renz, paano ka ba na-involve dito sa table tennis? Or kung tuwagin, ping-pong? Ping-pong. Okay. During elementary days po yun, Coach, when I started playing table tennis, nung time po na yun, bago ako napasok sa ping-pong talaga, is gusto ko lang talagang magpapayat. Kasi medyo chubby, Coach. Elementary days, mataba. So, medyo hirap gumalaw. So, that was parang grade 4 po ako. So, I started playing ping pong or table tennis. And then, nagustuhan ko siya kasi marami akong namimit ng mga ibang players din from different areas. And then, nakakalaro sila, nakakwentuhan. And then, parang nagustuhan ko na siya from that. So, tinuloy-tuloy ko na siya. So, nag-start po ako grade 4 hanggang high school and then college. Pero ang goal ko lang talaga that time, Coach, is magpapayat kasi medyo malaki. So, grade 4 ako nun. Pero sabi ko, parang nagustuhan ko na siya. So, dinire-diretso ko na. So, medyo hindi naging madali po yung journey. Kasi from chubby. So, kailangan mag-lose talaga ng weight. Hanggang sa nakuha ko naman yun, Coach. Hanggang sa high school and then college ako. Alam mo, Renz, ang table tennis, mahirap siya in the sense, mabilis yung laro, Mabilis Tapos po. meron pang mga ibang klaseng spin. May top spin, may side spin, yung ibang slice or cut, Chop po. chop, So, Yung mga chopping. yung momentum ng bola, mabilis, biglang bibigyan ka ng bola na
Either papunta sa kaliwa, papunta sa kanan, or chop na yung bola babalik doon sa Opo. kung sino yung pumalo, no? And gradual ba yung pagiging skillful? Kasi siyempre bata ka, palo-palo pa lang yan. Te, ano, paano ka umabot doon sa feeling mo ay gumaling ka? Ano yung ba yung mga ginawa mo? Siguro coach, yung dedication talaga. Na kasi ang goal ko lang nung una is magpapawis and then talagang to be physically fit. Hanggang sa nagustuhan ko na siya. And then, nainganyo kasi marami akong nakikita na parang, wow, ang gagaling nilang maglaro, ang gagaling nilang pumalo, mapababae, mapalalaki, bata, matanda. So, sabi ko, kailangan maging ganyan din ako. Kailangan ganyan din ako kabilis. Kasi mahirap po talaga kasi sabi nga nila one of the fastest games on land ang ping pong. Kasi kailangan yung mata mo mabilis din eh. Aside sa mata, kailangan ng paa mo, ang footwork mo mabilis din. Especially kamay kasi kamay yung gagamitin mo most of the time. So siguro po napansin ko na unti-unti na achieve ko yung goal ko na yon na pakunti-kunti gumagaling. Every after class, talagang nagpapaiwan ako sa school kasi gusto kong maglaro, gusto kong mag-practice. Hanggang sa yung coach ko sa school, nakita niya na parang desidido ako na maglaro talaga. So, training niya ako. So, nung training niya na ako, medyo hindi naging madali. Akala ko nung una madali lang kasi parang, madali lang yan kasi palo-palo lang. Pero hindi po siya ganun na naging madali eh kasi marami kang kailangang i-consider. So, number one na dyan is kailangan i-consider mo yung ah, time mo. Kung talagang gusto mong maging magaling na isang manlalaro, kailangan yung time, kailangan dedicated ka dun sa gagawin mo. Kailangan may passion ka. And kailangan yung discipline. So, kailangan disiplinado ka kasi marami akong nakita ng mga players din na ah, basta lang lalaro sila pero after ng laro, parang hindi mo makita na nasa puso nila eh. Basta gusto lang nilang pumalo, gusto lang nilang maglaro. Pero hindi mo makitaan na yung puso nila nandun sa ginagawa nila. For the sake lang na masabi na sila ay isang atleta. Mm. Mga ganun po, coach. Renz, bale itong table tennis, it started na you wanted to become physically fit, di ba? Sabi mo nga, chubby, no? And sabi mo, you nag-enjoy ka dito, no? Yung palo-palo, maibalik lang yung bola. And then from a standpoint na you're having fun, may isa kang may isang teacher or coach na nakita Yes ka po. na because of your passion, no? And yung passion is yung love, eh. Love for the game. And eventually, trinain ka niya. So, dati, laro-laro lang, you're having fun. Fun pa rin naman having a training. But, teka, medyo mas mahirap na dahil medyo may science na doon, no? Nandun na yung Opo. technique, may mga skills na tinuturo, and how hard was the adjustment from just having fun, but you loved it, may passion ka, and then training na mismo, ito na, training pang varsity level sa elementary muna. Ano po, nung time na yun, coach, kailangan, pag sinabi kasi nila na by 4 p.m. kailangan nating mag-training. Kailangan 4 p.m. nandun ka na. Hindi dapat sinabi na 4 p.m. doon ka palang darating. So, maraming sacrifices, maraming adjustments, and maraming kailangan i-consider. Number one, yung study. Kasi dumating din po ako sa point na puro na lang ako laro. Kasi nagustuhan ko na eh. So parang napabayaan ko yung studies ko. And then kinausap ako ng coach ko na hindi po pwede na puro ka lang laro. Hindi po pwede na puro ka lang practice and then pababayaan mo ang studies mo. So para maging isang magaling kang manlalaro, kailangan balanse lahat. So kailangan
balanse sa pag-aaral, balanse din sa pag-ensayo. So, medyo malaking adjustments po sa akin yun kasi papasok ka the whole day, mag-aaral ka, and then after the class, magti-training ka, uuwi ka, gabi na. So, araw-araw po yun, from Monday to Friday, and then every Saturday, nagkakaroon kami ng whole day practice. So, akala ko, pagka practice na ganun is diretsong palo lang, laro ka lang ng laro. Hindi pala. Kasi kailangan physically fit ka talaga eh. So, kailangan mong mag-jogging, kailangan mong mag-exercise. Nung time po na yun, hindi ka agad kami nakahawak ng raketa eh. Hindi ka agad na, o sige, gusto mong maglaro, punta ka na sa lamesa, palo ka na. Hindi po eh. So, kailangan aralin mo muna yung basic ng game. Kailangan aralin mo kung paano siya nilalaro. Hindi lang basta papalo ka. And then, uh, from everyday na training, everyday na paglalaro, medyo nakakapagod din po, honestly. Kasi uuwi ka ng bahay, pagod ka na. Tapos, minsan hindi mo na magawa yung kailangan mong gawin sa bahay. Gawa ng kapaguran. Pero, yun nga po, dun papasok talaga yung disiplina eh. Hindi, hindi lang siya pagkatapos mo maglaro, uwi ka ng bahay, eh, hindi ka na tutulong sa bahay. Parang hahayaan mo na lang sila. Para maging isang magaling na manlalaro, kailangan mag-uumpisa yan sa sarili mo. Kailangan ipakita mo na karapat-dapat ka. Kailangan disiplinado ka sa lahat ng bagay. Hindi lang sa paglalaro. Kailangan sa loob din ng bahay, disiplinado ka. So, ganun po. So at an early age, no, na I think you were trained in a sense na uh, being a student athlete, no, estudyante, atleta, pero pag uwi sa bahay, anak eh. Anak ako, kailangan tulungan yung magulang ko. And alam mo kung ano yung mga priorities mo and alam mo rin kung ano yung mga roles, no? Pag nasa ensayo, atleta. Nasa classroom, estudyante. So, dyan. Pag nasa bahay, anak na kailangan tumulong, no? And did this start at an early age? When I say early, grade school pa lang, naging ito na yung routine mo? Opo. Yes, coach. Since grade school, ganun na po. Hanggang sa mag-high school, ganun na rin po. Mm. And Renz, ano ang pinakamataas na inabot mo? When I say pinakamataas, no, any competition naman mataas yan eh, 'di ba? Kasi mas mahirap siya than the practice kasi may pressure, tapos pressure to perform and also pressure to win, no? Sa grade school level, ano ang mga tournaments na nasalihan mo? Sa grade school level po, nag-start syempre sa loob ng campus is may intrams. So sa intrams po kasi doon pipiliin na nila kung sino yung mga isasabak nila eh na iko-compete nila outside the school. So from intrams, after po noon nagkaroon po ng parang PISA meet, and then after PISA, so selection na naman. And then yun na po yung tinatawag na IRAA or Ilocos Regional Athletic Association. So para po sa amin na grade school or high school, so yun na po yung isa sa matataas na competition na pwedeng mapunta ng isang manlalaro. Pag umabot ka po ng IRAA or yung tinatawag na Ilocos Regional Athletic Association, parang masasabi mo sa sarili mo na malayo-layo na rin yung narating mo eh. Kasi sa dami-dami ng mga nakalaban mo, nakalaro mo during selection meet, dadalhin ka pala ni Lord dun sa posisyon na gusto mo eh, which is yung umabot ng mataas na level. So, isa po yun sa sa inabot ko during grade school and then high school, coach. Renz, imagine, no, at an early age, grade school, no, naglalaro ka lang ng intrams, no, palo-palo ka lang doon, bigla mamaya, wow, nandito na ako sa district, no. Ikaw ay taga, nung
Nung ikaw ay bata, saan ka naglaro nun? Saang probinsya? Ako po, originally coach from Pangasinan po kasi ako. San Carlos City, Pangasinan po ako. Doon po ako nag-start na naglaro. Mm. And yung school po na pinanggalingan ko is also a Christian school na sila yung nagturo sa akin. Kasi mga from San Carlos, no? From a city. Kasi ako, nung bata ako, basketball ang sport ko, no? So makalaro pa lang ako sa inter-barangay, no? Tuwan-tuwa na ako, no? From inter-barangay, siguro magiging intercity. Malaki na Opo. yun sa akin. Hindi nga ako umabot ng ano ng yung ibig sabihin yung mga ligang, alam mo yun, yung mga intercolor, tapos may uniform ka representing your city, representing your district. Pati ikaw, umabot ka doon sa from Pangasinan and then yung Ilocos region, no? Yes And po. hindi ka ba kinabahan dahil at an early age, uh, wow, I will be pitted against the best of the best dito sa aming region. Actually, coach, sa isang player po, hindi talaga mawawala na kakabahan ka eh. Kumbaga, innate na po siya sa atin na once na lalaban ka or lalaro ka sa isang competition, hindi mawawala yung kaba or yung takot or yung daga sa dibdib eh. Meron at meron talaga siya, coach. Eh. Siguro po, during trainings, before yung mga competition, doon medyo lax pa eh. Medyo kalmado pa kasi hindi mo pa nakakaharap yung mga best of the best. Siguro kakabahan ka lang pagka pagagalitan ka ng coach mo or ah, pagagalitan ka in a way na kasi may mali kang ginagawa during training. Isa yun sa nakakakaba. Pero pagdating po sa competition proper talaga, meron at meron po talagang kaba. Hindi siya nawawala, coach. Alam mo rin sa akin, no? I played basketball, high school, and then college. And then I coach, no? Sa isang coach, ang pinaka nakakakaba is yung mga 5 minutes before the game. Talagang ano ka niyan, yung butterfly sa stomach, no? Sabi, nag-uusap nga kami ng mga barkada kong coaches eh. Hindi ka coach pag wala kang nararamdaman na kaba. Or yung butterfly sa stomach na hindi mo alam kung anong pakiramdam, no? Pero once you step inside the court, or you step inside the pitch, or you step inside ikaw dun sa playing venue mo at nakahawak ka na ng raketa, once nag-umpisa na yan, wala na kasi nakafocus ka, no? And Renz, now I'm a dad, no? And I'm a dad kay Ana. Ang laro niya is wushu. Kami ng wife ko, hindi rin namin alam, no? Pag may competition siya, anong gagawin namin? Ang gagawin lang namin is we pray na anak, kaya mo yan. And then we don't have to add any more pressure because the competition itself, may kita niya, wow, batang Pinoy. I'll be playing against versus the best. And then magpe-pray na lang kami na, Lord, tulungan mo na lang yung anak ko. Anak ko dahil there's nothing we can do. We just have to support her. Dala kaming tubig, may dala kaming tuwalya, and it's between, the journey is between her and the court and the Lord. Binanggit mo na you came from a Christian school and then paano ba nakatulong na meron kang kinakapitan at sino yung kinakapitan mo during the times na you were in the heat of competition? Okay. Since galing po ako coach sa isang Christian school, which is from San Carlos City po, galing po ako sa Clark Educational Center. Bali, every time na lalaban po ako, lalaro ako, sinasabi ko na lang sa sarili ko na andyan yung kaba, hindi mawawala yan. Pero alam ko na meron akong kasama eh. Alam ko na nandyan siya sa tabi ko eh, na hindi niya ako pababayaan. Lagi kong prayer nun, coach, every time na nasa harap na ako ng lamesa, and then yung kaharap ko na yung kalaro ko. Meron kasing time po na pag nakita mo na yung kalaro mo, minsan
ipapakita nila na talagang sa mukha pa lang kailangan matapang ka eh. Hindi mo pwedeng ipakita na mahina ka eh. Kasi once na ipakita mong mahina ka, yan yung time na kakainin ka ng kalaban mo eh. Pero sabi ko, hindi ako matatakot. Although kinakabahan ako, pero hindi ko kailangan mag-worry kasi alam ko nakasama ko si Lord eh. Kumbaga parang it's like facing the giants. Parang ganun po siya sa akin eh. Uh, Lord, ikaw na bahala sa akin. Alam ko na hindi mo ako pababayaan sa laro na to. Para sa'yo tong laro na to, Lord. Alam ko na ikaw lang yung kasama ko at ikaw lang dapat yung makita. Ikaw yung makita sa akin. Hindi yung sarili ko yung maiangat kundi ikaw yung maiangat sa laro na to. Yun yung lagi kong prayer coach na every time lumalaban ako, lumalaro ako. Kasi aminin ko man po, talagang ever since kasi kabado po talaga ako eh. Pero since natuto akong ma-overcome yung fear na yun, before po ako sumalang, kailangan hindi ko hinakayaan na hindi ako makapag-pray. Kasi napapansin ko, coach, yung nararamdaman ko. Every time na nag-pray ako before the game or kahit anumang game yan, lumuluwag yung pakiramdam ko eh. Parang mas masaya ako. Kasi minsan nakakalimutan mag-pray and then lalaro ka. Parang yung motivation mo, yung focus mo, wala eh. Pero pag isinama mo si Lord sa lahat ng bagay, hindi ka madede-focus eh. Kasi yung focus mo nasa Kanya eh. Sasamahan ka niya kahit anong mangyari. Alam mo si Lord naman laging nandyan yan eh, no? He is always with us, near us. And minsan ang kailangan naman natin ay tumawag sa kanya, 'di ba? Sabi nga dun sa isang verse, those who call on the name of the Lord will be saved, no? And sometimes talaga na nakakalimutan natin ang Panginoon, hindi naman dahil sinasadya natin, but because of the pressure, no? Na nandun ka sa court, ang dami mong iniisip, yung instructions ni coach, tinitignan mo itsura ng kalaban mo, dapat hindi ka niya ma-psych out ba yun niya? Yung meron siyang game face, no? Gusto niya takutin ka, dapat hindi ka rin matakot. And then, you make sure na you are physically ready, no, na nakapag-warm up ka na, nakapag-stretch ka na, yung movements okay na, and then yung psychological makeup mo marami. And then by that time, baka nakalimutan kong mag-pray kay Lord, no? And then we just have to stop and then pray. And I think the Lord knows our hearts, no? And He will be there regardless of the situation. Either you are winning or you're losing, nandun pa rin siya. Renz, ano ba yung elementary muna tayo, ha? Elementary or high school. Ano ba yung game na hindi mo makakalimutan dahil medyo naluha ka, yung ibang luha, no? Hindi yung tears of joy, but medyo nagkaroon ng konting sakit. Siguro po, coach, since ang first sports ko talaga is table tennis. Sabi ko nga po kanina, nag-umpisa lang ako dahil gusto ko lang maging physically fit. And then it turned out na nagustuhan ko yung sports na yun hanggang sa dire-diretso na po. Siguro po, isa sa nagpakirot sa akin at talagang nalungkot ako nung time na sobrang mahal na mahal ko na yung game. And then during selection meet, hindi ako nakalusot. Kasi sabi ko, nung una naman, gusto ko lang dahil gusto ko lang maging fit. Pero hindi lang hanggang dun yung gusto ko po eh, nung tumagal-tagal eh. Nagustuhan ko siya dahil nagkaroon ako ng puso dun sa game eh. Nagustuhan ko siya dahil alam ko na masaya ako dun sa ginagawa ko. And then dumating talaga sa punto na hindi ako hindi ako napili during selection meet. So, ang lungkot ko po nun, coach, kasi sabi ko, ah, ito yung gusto ko eh, yung makasama ako sa competition. Kasi para makakita ako ng mga ibang players din na magagaling, makamit ako ng ibang tao.
And then mas ma-expose ako kasi alam ko po sa sarili ko nung time na yun na hindi pa ako ganun kagaling eh. Kaya sabi ko, nalungkot ako pero sabi ko na lang, hindi siguro ito yung will ni Lord sa akin ngayon. Hindi niya gusto na makasama ko ngayon kasi hindi pa enough yung training ko, yung practice ko. So, siguro sa susunod, kakayaan ni Lord na makasama ako ulit. Pero this time, siguro, kailangan kong mas pag-igihan pa. May kulang po eh. Kaya siguro hindi ako napili that time eh. And alam ko naman po sa sarili ko and aminado ako na talagang may kulang. Medyo hindi ako naging disiplinado that time. Tell us naman kung paano yung turn around. Kasi from being cut, no? When I say cut, hindi ka na ipasok doon sa lineup, no? How many players ba sa table tennis sa isang team? Sa isang team po, meron pong 4 na players. Mm-mm. At 2 singles and then doubles po. Paano naman, paano ka nakabangon, no? Kasi others could have quit. How were you able to overcome all this, yung negative feelings? Siyempre may sakit rin dahil naghirap Opo. ka, tapos may konting hiya, no? Pag nalaman ng mga ibang kaklase mo na, oh, si Renz hindi nakuha sa lineup. Paano mo na overcome lahat yon, and anong nangyari na you were able to overcome and then be part of the team? Siguro coach, paano ko siya na-overcome? Unang-una po, inadmit ko sa sarili ko na may kulang. Inadmit ko sa sarili ko na hindi enough yung ginawa kong trainings and then hindi ako naging disiplinado. Kasi mas may hirapan po ako na i-accept siya kung ipagpipilitan ko yung gusto ko eh, na parang sasabihin ko sa sarili ko na hindi, ginawa ko naman lahat eh. Binigay ko naman yung best ko eh. Pero bakit parang walang nangyari? So that time po, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-accept yung mga yung mga flaws ko, yung mga pagkukulang ko. Kasi kung hindi ko i-accept, hindi ko i-acknowledge, mas mabigat para sa akin. Mas malulungkot ako. Pero sabi ko po, ah, kumbaga in reality, sabi nga po nila, para mas maging maluwag sa loob mo, mas maging parang maging masaya ka kahit ganun yung naging outcome, kailangan mong tanggapin. Kailangan mong i-accept na may pagkukulang ka. Kasi si Lord naman po, pag in-accept natin na meron tayong mga pagkukulang, especially sa buhay natin ngayon, pagka alam natin na medyo napapalayo tayo sa Kanya, and then alam natin sa sarili natin na hindi na tama yung alignment ng buhay natin. Minsan, madidefocus ka talaga eh. So, kailangan mong tanggapin, kailangan mong i-accept na may pagkukulang ka rin, may pagkakamali ka rin. Kasi sabi nga po nila, the truth will set us free. Kumbaga, i-accept mo lang, i-acknowledge mo. So, once na in-accept mo siya and then in-acknowledge mo siya, gagaan yung pakiramdam mo. So, nung time po na yun, nung natanggap ko na, sabi ko, ah, susunod, babangon na ako. Susunod, kailangan kong ipakita na karapat-dapat ulit ako. Kasi kung hahayaan ko lang yung sarili ko na madadown ako, so walang magandang mangyayari sa sarili ko, coach eh. So kailangan ko siyang i-accept with a happy heart. Hindi mo siya i-accept with a heavy heart eh. Kasi parang pag in-accept mo siya with a heavy heart, parang pinaplastic mo lang yung sarili mo eh. So kailangan tanggapin mo siya ng may kaluwagan sa puso mo. Ah, Ganun po. Renz, I love that, no? Accepting it with a happy heart, no? Based sa kwento mo, no, number one is you were humble enough to admit na hindi pa naman ako ganun kagaling eh, 'di ba? And baka may pagkukulang rin ako sa training, and you have to accept it with a happy heart and then move forward, no? Plan and then move forward, no? Si Coach Dean Smith to ng North Carolina, sinasabi niya, if you make a mistake, sabi niya,
Admit it, learn about it, and then forget it. Sabi niya, oh, admit it, learn about it, and then forget it. And then just you have to move forward, no? And gusto ko yung character trait mo na being humble. Tingin mo, ano yung mga character traits na meron ka which made you a better athlete or a better student? I-combine mo na, being that you became a better student athlete besides being humble. Ano pang meron ka, tingin mo, dalawa, na you could share sa mga nakikinig na ito yung meron ako kaya ano lang eh, tuloy-tuloy lang, laban lang. Siguro coach, ano po, ah two things na meron po sa akin is number one po, nakita ko rin sa sarili ko na ah, disiplinado. Kasi kung hindi ako disiplinado na atleta before, hindi po ako aabot ng high school and then college na nakakapaglaro pa rin ako. Kasi number one po talaga, kailangan disiplinado kayo. Kasi kung wala kang disiplina, unang-una, hindi mo kayang bigyan ng or hindi mo kayang bigyan ng respeto yung coach mo kung wala kang disiplina eh. So kailangan disiplinado ka sa lahat ng bagay. Disiplinado ka sa pagtulog, disiplinado ka sa mga kinakain mo, and then kailangan yung devotion mo rin meron eh. Hindi lang dapat na puro laro ang nasa isip mo. Ang pagiging isang magaling na atleta, hindi lang ah, kailangan meron kang Kristo sa buhay eh. Kasi hindi ka aabot sa kung nasan ka man ngayon or kung ano yung meron ka ngayon kung hindi sa tulong niya eh. So ang pagiging isang magaling na atleta or kahit hindi atleta, or sabihin po natin na isang magaling na coach din, meron siyang Kristo sa buhay niya eh. Si Lord kasi yung magdadirect ng path natin. Siya yung magdadirect or magmamaneho ng buhay natin. And then yung pangalawa po na siguro nakikita ko po na meron ako na characteristics po is yung passion. Kasi pag wala kang passion sa ginagawa mo, may hirapan ka. Parang pinaparusahan mo yung sarili mo na, for example po, ako po, I'm a licensed physical therapist. So, everyday po, kumakausap ako ng iba't ibang pasyente. Iba't ibang tao po yung nakakasalamuha ko. Different cases, different stories. So, siguro po kung wala akong passion dun sa ginagawa ko, masasabi ko sa sarili ko na, ano ba yan, paulit-ulit yung kwento niya. Nakakapagod, nakakarindi na. Pero kung may passion ka, pakikinggan mo sila lahat eh. Kumbaga, kakayaan mong ipahiram yung isang tenga mo sa kanila at pakinggan mo yung mga dinadaing nila. Kasi kung mahal mo yung isang bagay, mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mahihirapan. Mas mag enjoy ka pa. Unlike sa nagtatrabaho ka pero hindi mo gusto yung trabaho mo. Parang pinarurusahan mo lang yung sarili mo. Like, gigising ka sa umaga, kailangan mong buhatin yung sarili mo kasi kailangan mong pumasok. Pero wala na yung drive or wala na yung ah, fire sa puso mo na magtatrabaho ako dahil gusto kong tumulong eh. Gusto kong makatulong sa mga pasyente. Magtatrabaho ako dahil gusto kong maging isang mabuting empleyado. Parang ganun po eh. Pero kung hindi mo na mahal yung ginagawa mo at wala talagang passion, mahihirapan ka po talaga doon. So, kailangan you do it with passion. Hindi lang gagawin mo dahil required. Kailangan gawin mo siya dahil mahal mo, gawin mo siya dahil dito ka nilagay ni Lord. And gawin mo siya dahil alam mo sa sarili mo, sa profession na meron ka ngayon, may mga tao kang matutulungan, may mga tao kang masharesharan ng knowledge na meron ka, and lastly, ah, meron kang mga tao na pwede mong i-share yung gospel ni Lord sa kanila eh. So sa akin po, ah, siguro one reason din kung bakit ako nag enjoy sa trabaho na meron ako ngayon, since may mga pasyente po akong nakakausap, iba't ibang kwento, iba't ibang storya meron po sila. May mga silent battles na pinagdadaanan na hindi nila kayang makwento sa iba, pero
during sa mga pasyente ko po na nare-rehab, nagagawa nilang mag-open up. So siguro para sa akin po, blessing din yan eh. Kumbaga, siguro dito ako nilagay ni Lord kasi alam ko na itong mga tao na to na hindi pa nakakilala sa Kanya, pwede nating sharean eh. So pwede natin silang i-evangelize through therapy. So yun po yung parang nakikita ko na ginagawa ko pagka alam ko yung pasyente ko na meron siyang dinadala na mabigat, meron siyang problema na hindi masabi. So, hahayaan ko muna siyang magkwento until pag napakinggan ko na siya, dun ko ngayon papasukan ng ah, mga quotations muna, papasukan ko siya ng mga Bible verses until magkakaroon na po ng connection sa patients and then sa therapist na ang gusto po sa akin po kasi bilang therapist, gusto ko na komportable yung pasyente. Gusto ko na kung ano yung gusto niyang sabihin or ano yung mga bigatin na meron siya. Sige lang, ikwento mo lang sa akin. Kasi kami po ng mga physical therapists, hindi lang kami nagtitreat ng mga sakit or mga cases, pero kami rin po ay isang pakikinggan ka namin. Kasi may mga pasyente po kami na pupunta lang ng hospital, magpapatherapy sila, hindi dahil sa meron silang nararamdaman. Pupunta sila ng hospital dahil gusto nila na may makausap sila. So, by that way po, parang masaya rin po ako dahil ginagamit ako ni Lord sa paraan na ganon para ma-share ko din po yung salita ni Lord sa kanila. So, thankful po ako and grateful dahil nilagay ako ni Lord sa bagay na ganito po. Alam mo, Renz, no, yung passion, my wife keeps on telling me this, na, Jojo, what ignites your heart? So, I think na nakikita ko sa'yo is what ignites your heart. God has given you this passion to play that sport. And eventually, yung passion to love others. Kasi hindi ka naman, kung ikaw ay parang robot lang, no? Ang gusto mo lang ay 8 to 5, gawin ko lang to, kung ano ba yung pinagagawa sa therapy, and then afterwards, alis, walang connection. Walang kailangan ng may connection na mind, body, and heart, or yung heart tinatawag na spirit. But God has given us His Spirit, no? And if God is with us, God is love. So, di ba, yung sabi nga, may nagsabi nga na, ano ba yung commandment na pinamaganda? Di ba, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and to love others. And because God has given you, Renz, no, this passion, or because you cannot love others unless God touches your heart, opens your eyes, that you could see and feel the love of God, then that's the only time that you could also love others. Because alam natin na for God so loved the world, John 3:16, na binigay nga niya si Jesus, si Kristo, no? So that we may have life only in Him. And because we have that life in Him, in Christ, and then you would want others to experience kung ano yung freedom or life, the eternal life that God has given us. And Renz, tama nga yun na ano ba yung purpose mo? Iniisip ko noon na alam mo yung passion mo, and then iko-connecta mo lang na ano ba yung purpose na binigay sa akin ni Lord? Just like si Joseph the dreamer. Isipin mo nandoon siya, kasama niya yung pamilya niya, nilagay siya, binenta siya, sold to slavery, and then napunta sa dungeon, and eventually became the second man in command, no? After Pharaoh, si Joseph, because the Lord has plans for him. And yung plans ni Lord is always mighty and great, no? In the same manner na, Renz, nilagay ka niya dyan, no? Pinipare ko muna niya maging atleta, and then
Oh, nandito ka rin pala sa field na medyo parang related kasi rehab, sports Yes, sir. medicine, no? And now, you are being a beacon of light, no? Being a representative of Christ to others. And ano ang pakiramdam knowing that the Lord has given you this light and that you should be a light in the darkness? Actually, coach, masarap siya sa pakiramdam eh. Masarap siya in a way na nakakatulong ka, in a way na nakakapag-share ka ng gospel niya. May mga tao po kasi na masabihan mo lang or ma-encourage mo kahit konting salita lang, konting words lang yung masabi mo sa kanila pero makikita mo na mag-enlighten yung mukha nila eh. Like, may isang kaibigan ka na may pinagdadaanan and then sharean mo siya ngayon. Kadalasan po kasi ako po sa akin, nasisharean ko yung mga kaibigan ko pag may mga pinagdadaanan sila eh. Kasi parang yun po yung nakikita kong perfect way para i-share yung gospel sa kanila. Kasi yun po yung time na ah, open sila, open ng heart nila. Kasi mapapansin ko po nowadays, ang mga tao pag may mga problema, yun yung time na ah, parang tatawag sila ng tatawag kay Lord eh. Like, Lord, pagalingin mo lang ako, babalik ako sa'yo. Parang ganun po eh. So, one way na masyaran ko yung mga kakilala ko po na hindi pa nakakilala kay Lord is through pag meron silang pinagdadaanan. So parang sabi ko nga po sa sarili ko, nakakapag-share ako, nakakapag-evangelize ako pag yung tao last may pinagdadaanan eh. Wala pa akong nasharan or wala pa akong na-evangelize na yung wala siyang pinagdaanan. Kasi the more na we are in pain, the more na we are down, hinakayaan natin si Lord na kumilo sa buhay natin. Eh. So parang binibigyan natin siya ng opportunity na, Lord, I need you right now. Lord, mabigat yung dinadala ko. Ah, alam ko na ikaw ang kikilos para sa akin. So we allow God na pumasok sa buhay natin. Kasi napapansin ko rin po na tumatawag lang tayo sa kanya pag may problema. Pero during our okay days, nakakalimutan natin siya eh. So parang magpapasalamat lang ba tayo sa kanya pagka meron tayo? Magpupuri lang ba tayo sa kanya kapag masaya tayo? Sabi ko sa sarili ko, parang I tried na magmuni-muni din. Pag masaya ako, sabi ko, yan, parang ang sarap magpuri pag masaya ka eh. Kasi full of joy talaga. Pero pag kayo may pinagdadaanan ka na parang ang hirap magpuri, ang hirap mag-worship, ang hirap itaas yung kamay. Parang ganun po eh. Pero sabi ko nga, masarap na meron kang Kristo sa buhay. Kasi alam mo sa sarili mo, sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, sa oras ng kung anumang problemang dumating sa buhay mo, alam mo na may kakapitan ka. Alam mo na meron kang lalapitan. At lagi lang siyang nandyan. So, I am blessed kasi ah, alam ko na lagi ko siyang kasama. Hindi lang sa paglalaro ko, kundi sa pagpasok ko araw-araw sa ospital, alam ko nakasama ko sa Lord. And lagi ko nga rin pong pinag-pray before ako mag-start. Sabi ko, Lord, gamitin mo tong mga kamay na to, gamitin mo kong instrumento para makatulong sa mga pasyente na nangangailangan. Alam ko na ikaw ang siyang maitataas at hindi ako. So before I start my work, yun po yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Sometimes nga po, sa hospital, meron kasi kaming postural mirror doon. Tatapat ako doon sa mirror na yun. Then tuturo ko yung sarili ko. Ikaw, Renz, ah, anak ka ng Diyos, ah,
hindi ka mahina, malakas ka, I am a child of God. So parang daily affirmation ko siya na lagi kong sinasabi sa sarili ko, kailangan maging positibo ako. Kailangan, wag kong hayaan na masira yung araw ko. Kailangan full of positivity lang ako araw-araw. Yun po yung lagi kong prayer and lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kasi minsan nga po, ang isang hospital worker talagang nakaka-drain din po eh. Hindi mo masasabi kung hanggang kailan yung pasensya mo. Pero isang kagandahan po ng isang Kristiyano, na kahit na pagod ka na or minsan naiinis ka na sa trabaho, alam mo sa sarili mo na hindi, ngayon lang to. Maya-maya wala na to. Okay na ako. Parang ganun. So, Mm. masarap sa pakiramdam na meron kang Kristo sa buhay. Alam mo, yung may kanta yan eh, with Christ in my vessel, I can smile at the storm, no? Nung sa Sunday school, nadidinig ko yun eh, no? And yes, I think it's in James, no? Consider it pure joy when you encounter various trials. Sa iba nga, consider it pure joy, consider it all joy, no? And we have to give thanks in everything, no? Sabi nga ni Job, no? Ako ba'y shall I praise God during blessings? No. Even yung mga calamities na inabot niya, I will continue to praise the Lord, no? Uh, the kahit si Lord nandoon sa buhay ko, sa kagandahan, sa times of harvest, even during times of drought, si Job, ang bigat nga ng inabot niya, no? Mas matindi kaysa sa mga napapaginipan natin o napaparod natin sa pelikula, kasi kay Job talagang matindi, wipe out, no? But he trusted in the Lord. And the reason why we can say na, you've been saying na with Christ, no? I think I have everything. The Lord Jesus is our great shepherd, no? He helps us, he leads us beside quiet waters and also in green meadows, no? Ano ba ang favorite verse mo, Renz, na kinakapitan mo? Sa akin, coach, ang favorite verse ko po, ever since talaga, is Jeremiah 29:11 po, which says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." Bakit ko po siya naging paborito? Kasi ah, nakita ko rin sa sarili ko po na yung journey po, bilang isang atleta and then bilang isang estudyante, isang physical therapy student, hanggang sa ngayon po is a licensed physical therapist. Medyo hindi po naging madali. Medyo naging mabigat siya. Like, sabi nila, hindi, kaya mo yan. Although, kaya ko yan. Pero hindi siya ganun na madali. So, sabi ko, Lord, itong verse na to, ito yung panghahawakan ko. Kasi alam ko, kahit na minsan hindi ko maintindihan yung sitwasyon, kahit na ang gulo-gulo ng sitwasyon, na parang hindi ko na malaman kung ano ba talaga yung gagawin ko. Every time na naalala ko yung Jeremiah 29:11 na yan, gumagaan yung pakiramdam ko po. Kasi may mga times na parang, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Lord, parang ilang taon na akong ganito pero parang walang progress. Mga ganun po eh. Minsan, sisirain ng negativity yung isip natin eh. Pero yung verse po na yun talaga, siya yung pinangahawakan ko na kahit anong mangyari, kahit hindi mo na maintindihan yung sitwasyon, ang Diyos meron siyang nakalaan na magandang plano sa buhay mo eh. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mong magtiwala at maniwala na kaya niyang gawin yung isang magandang bagay para sa'yo. So, yun po yung pinangahawakan ko. Kailangan talaga yung word ni God, no? May mga pinangahawakan tayo. Kasi during times of difficulty or meron tayong kalaban. Alam na natin yon. We have the devil who is a roaring lion seeking to devour, to destroy, to steal, to kill.
anything good, no? So dapat black off, alis ka dyan. No. Kasi Jeremiah 29:11, no? That the Lord has wonderful plans Plans. kay Renz and sa ating mga mananampalataya kay Kristo, no? And ako may verse akong hinahawakan ngayon, yung Psalm 9:10, no? Psalm 9 verse 10, it says that those who know your name, who put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Talagang hinahawakan ko yan. Ako, si Lord, hindi ako i-forsake yan. He will never leave me. He will never forsake me. Inalay nga niya yung kaisa-isa niyang anak, no? Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan as we put our faith and trust in the Lord Jesus Christ. It is finished. It is done. Renz, dito sa mga nakikinig sa atin, no? What is something na something na you would want to say, especially those may mga pinagdadaanan sa buhay? Ano yung mga words of encouragement mo sa kanila? Okay. Sa mga viewers po natin na may mga pinagdadaanan, mabigat man o hindi mabigat, alam ko po na may mga kanya-kanya tayong silent battles na hindi natin kayang masabi kung kanino man. Pero pwedeng-pwede nating sabihin kay Lord lahat yan. Pwedeng-pwede nating i-cry out at isumbong sa Kanya yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Kasi alam natin, si Lord, siya lang yung tutulong sa atin. Though gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga instrumento niya, pero si Lord lang yung talagang tutulong sa atin. Sa oras ng sakuna, oras ng kagipitan, kahit anong sakuna yan, alam natin na meron tayong tatakbuhan. So, para po sa mga katulad ko rin na may mga pinagdadaanan na talagang si Lord ang naging sandigan, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag tayong ma-discourage kung may mga bagay na hinihiling tayo sa Kanya pero hindi pa nagagrant. Huwag tayong mainip, huwag tayong mapagod, at huwag tayong mawala sa presensya ng panalangin at presensya niya. Kasi si Lord naman, nakikinig siya 24/7 nakikinig siya sa atin. Siya yung Diyos na kahit ilang oras kang magsumbong sa Kanya, pakikinggan ganyan. So, wag lang tayong ma-discourage. Though may mga times talaga na magne-negative tayo, may mga times na sisirain, litanin yung mindset natin. Pero wag natin hayaan na pumasok ang kaaway sa atin kasi alam natin na mas makapangyarihan ng Diyos. So, isurrender lang natin lahat kay Lord. Kasi si Lord lang ang tanging makakatulong sa atin at siya lang yung tanging magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. So, we just have to put our trust kay Lord. Wala nang iba. Thank you, Renz. No? Sa Proverbs 3, 5, and 6 nga trust in the Lord with all your heart. Diba? And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. As we trust in the Lord, mahirap talaga magtiwala no sa isang Diyos, the Almighty God na hindi natin nakikita. Pero alam natin na dumating siya dito sa mundo natin in the presence of the Lord Jesus Christ, fully man, fully God, di ba? And if we read God's story, the gospel, no, the good news, that to those who are living in the darkness, di ba? Meron tayong ilaw, the Lord Jesus Christ, no? I was reading sa Psalm na naman to, no? The Lord is my light and my salvation. Sabi ni King David, no? The Lord is the stronghold of my life. Wala nang iba. Siya dapat ang maging kakapitan natin in times of trouble, but kakapitan rin natin
in times of joy, happiness, and because the Lord, He wants us to be near His children. No? So, teammates, thank you po for being with us. Thank you, Renz, for being our guest. Thank you, Si Coach. Renz, ang aking PT, no? Thank you, Lord, na nakilala ko siya. May pinagdadaanan rin ako kasi sabi ko, Lord, ang sakit naman ng tuhod ko. Baka kailangan na ng knee replacement, no? But, tinutulungan ako ni Renz, pain-free yung aking rehab, and I give it to the Lord. I give it na ginagamit niya si Renz para lumakas ang aking tuhod at ako ay makapag-sports ulit. Maraming salamat mga teammates sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.